Alam niyo ba na noong 2008, isa sa pinakamakasaysayang simbahan sa Pilipinas ang naging target ng isang napaka-nakakahabag na heist? Tara balikan natin ang kaso ng Lipa Cathedral Jewel Heist. Ang Metropolitan Cathedral of St. Sebastian, o mas kilala bilang Lipa Cathedral sa Batangas, ay hindi lang isang lugar ng pananampalataya. Ito rin ay tahanan ng mga antigong alahas at mahahalagang gamit na daan-daang taon na ang tanda. Pero isang umaga noong January 28, 2008, nagulantang ang lahat ng matuklasang ninakaw ang mga ito. Ang pinaka-highlight ng heist ay ang pagkawala ng korona ng Nuestra Señora de la Soledad de Portavaga. Hindi lang ito basta korona, kundi isang sagradong simbolo na may nakakabit na malalim na debosyon para sa mga taga-Lipa. Gawa sa ginto at may mga mamahaling bato. Tinatayang aabot sa milyon-milyong piso ang halaga nito. Bukod sa korona, tinangay din ang iba pang mga alahas, kasama na ang isang gintong kalis at iba pang mga sacred ornaments. Ang total value ng mga ninakaw na gamit aabot sa mahigit 3 milyong piso. Paano nangyari ang ganitong kalaking krimen sa isang sagradong lugar? Ayon sa investigasyon ng pulisya, hindi ito gawa ng isang ordinaryong magnanakaw. Mukhang isang organisadong grupo ang nasa likod nito at malaki ang posibilidad na may kasabwat sila sa loob mismo ng simbahan. Ang tawag dito, isang insider job. Ang teorya ay pinagplanuhan itong mabuti. Isipin nyo, alam ng mga salarin kung saan eksaktong nakatago ang mga alahas. Alam nila ang layout ng simbahan at posibleng alam din nila ang schedule ng mga security personnel. Pinasok nila ang cathedral sa gabi kung kailan tahimik at walang tao. Ginamit nila ang kadiliman para maisagawa ang kanilang masamang balak. Ang isa sa mga unang anggulong tiningnan ng mga investigador ay ang mga taong may access sa cathedral. Mula sa mga pari, sakristan hanggang sa mga staff at security guard, lahat sila ay isinailalim sa questioning. Napakahirap ng sitwasyon dahil ang mga taong inaasahang magpoprotekta sa simbahan ay sila pang naging persons of interest. Lumabas sa investigasyon na ang mga magnanakaw ay dumaan sa bintana sa likod ng simbahan. Maingat nilang binaklas ang grills ng bintana para makapasok ng hindi gumagawa ng ingay. Pagkapasok, dire-diretso sila sa kinaroroonan ng mga imahen at walang pag-aalinlangang hinubad ang mga korona at alahas. Walang forced entry na nakita sa mga pangunahing pinto, na lalong nagpatibay sa teorya na may nagbigay sa kanila ng susi o kaalaman para makapasok ng palihim. Habang tumatagal ang investigasyon, naglabas ng mga artist's sketch ang pulisya base sa testimonya ng ilang posibleng saksi na may nakitang mga kahina-hinalang tao malapit sa simbahan bago ang insidente. Nag-alok din ng pabuya ang simbahan at lokal na pamahalaan para sa sinumang makakapagbigay ng impormasyon na magtuturo sa mga salarin. Ang komunidad ng Lipa, lalo na ang mga deboto, ay labis na nalungkot at nagalit. Hindi lang ito pagnanakaw ng material na bagay, kundi isang paglapastangan sa kanilang pananampalataya. Nagkaroon ng mga misa at prayer vigil na nananawagan para sa kaligtasan ng mga ninakaw na gamit at para makonsensya ang mga may gawa nito. Pagkalipas ng ilang linggo, isang malaking breakthrough ang nangyari. Dahil sa walang tigil na follow-up operations ng pulisya at sa tulong ng isang impormante, natunto ng pinagtataguan ng grupo sa isang lugar sa Laguna. Sa isang raid na isinagawa ng mga autoridad, naaresto ang ilang miyembro ng tinaguriang Kuratong Baleleng Gang na pinaghihinala ang responsable sa heist. Oo, ang kilabot na Kuratong Baleleng, isang notorious na organized crime syndicate na kilala sa mga malalakihang robbery at iba pang krimen sa buong bansa. Ayon sa pulisya, ang grupo ay may mga subgroup na nag-ooperate sa iba't ibang rehiyon. At ang isa sa mga cell na ito ang nagplano at nagsagawa ng Lipa Cathedral heist. Nang mahuli ang mga suspek, na-recover din ang ilan sa mga ninakaw na alahas, pero nakakalungkot, hindi lahat ay naibalik. Ang ilan sa mga gamit, lalo na yung mga gawa sa purong ginto, ay pinaniniwalaang tinunaw na para ibenta bilang raw material. Ito ang pinakamasaklap na bahagi ng krimen.
Ang isang bagay na may daan-daang taon ng kasaysayan at debosyon ay naging isang piraso na lang ng metal na walang kwento. Sa kabila nito, ang pagkakarecover ng kahit ilan lang sa mga alahas ay nagbigay ng kaunting ginhawa sa komunidad. Naaresto at nakasuhan ang mga sangkot, kabilang na ang sinasabing insider na nagbigay ng impormasyon sa grupo. Isa itong sakristan na natukso sa malaking pera na inalok sa kanya. Ang kaso ng Lipa Cathedral Jewel Heist ay isang malaking paalala na kahit ang mga sagradong lugar ay hindi ligtas sa kasakiman ng tao. Ipinakita nito ang kahalagahan ng mas mahigpit na seguridad, hindi lang sa mga bangko o establishmento, kundi pati na rin sa ating mga historical at religious heritage sites. Nag-iwan ito ng aral sa simbahan na kailangang maging mas maingat sa pagpili ng mga taong pinagkakatiwalaan nila. Para naman sa ating lahat, ito ay isang wake-up call para mas pahalagahan natin ang ating kultura at kasaysayan. Ang mga bagay na ito ay hindi mapapalitan ng kahit anong halaga ng pera. Sa ngayon, ang Lipa Cathedral ay nakatayo pa rin, matatag at patuloy na nagsisilbi sa mga mananampalataya. Ang mga nawalang alahas ay isang masakit na alaala, pero ang pananampalataya ng mga tao ay hindi kailanman nanakaw. Ang tunay na yaman ng simbahan ay hindi ang ginto o mga diamante, kundi ang buhay na debosyon ng komunidad. Ang krimen na ito ay nagbukas sa mata ng marami tungkol sa organized crime sa Pilipinas at kung paano sila kumikilos. Ito ay isang kaso na pinaghalong kasakiman, kataksilan at sa huli, hustisya. Isang madilim na kabanata sa kasaysayan ng Lipa, pero isa ring kwento ng katatagan at hindi matinag na pananampalataya. Maraming salamat sa panunood. Kung may mga kwento pa kayong gustong talakayin natin, i-comment nyo lang sa baba. Huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe para sa marami pang mga kwentong tulad nito. Hanggang sa muli.